Okay, so let's have an example having /20, and let's assume the given IP is class A, which is, let's say, 10.1.0. So, syempre, pagka class A, tatlong 0 ang dulo. Tama? Yan ang network talaga ni class A. Why? Because network, host, host, host. Tama? So, the last 3 octet is for the usable host. Okay. So, for the question, we will have /20 for /20 under subnet number 10. Okay? So, what would be your first thing to do? So, anong subnet address yun? From that, no? So, in the calculation, you should have to set nasaan bang /20? So, based from the given IP. So, ang /20 nasaan? What octet? Nasa third tayo. So, still this will come with network pa rin yan. But here, so magiging we change it to color. Baligtad pala, no? Nandito ba? Yan. So, did you see the difference? The division? So, from here, ito yung dating network ng class A. And this portion, yung the rest, 12. Diba? 80 to? And plus 4 here, that is your subnet portion. Yung natirang black. Okay? And then the red one, that would be your usable host. So, tama yung hati. So, I think walang problema sa paghahati na. So, when you say /20, /12, /13, okay po ba? So, dapat wala na kayong problem kung ano yung slash or yung mask bit na sinasabi. Now, our target is actually madali nang kunin yung first or yung 0 subnet, but since the subnet number is given, you convert first 10 into binary form. So 10 divided by 2 is 5. 0. This is 2. Kino-convert nyo pa ba yung 10? So parang dapat bang tawag natin ba? Hindi na tayo nagsusulat kung 10 eh. Diba alam nyo na yung place order? 1, 2, 4, 8. Tama? So paano ko makagawa dun ng 10? Pero ito na lang, sige, sundan natin ito. Mamaya bibigyan ko kayo ng malaki. So 0, 1. So 2 divided by 2 is still 1. Remainder 0. Open lang natin yun. So pataas niya. Tama. 1, 0. Bakit yung 10 is lang yung 10, 10? O, parang yun naisaksak mo sa isip nyo. 10 is equivalent to 10, 10 in binary form. Tama ba? So, saan natin ilalagay ang 10 na yan? So, wala tayong babaguhin dito sa first and second octet since we only converted na the third octet. Okay? So, dito lang siya papasok. Kasi, aapat lang yung convert natin. But, if you have converted the number into binary form, naging 6 yan, ibig sabihin kasama si second and third to place the subnet portion. Okay? So, since apat lang yan, so we'll have here now, this one will become, ito ngayon ay 1, 1, 0. Tama po? Pangat. Tama? So, yun ang gagawin nyo. So, pataas din yan. And of course, these two does not change any value. Of course, ang 10 natin, this represent na yung word na yung number na 10. Wala tayong babaguhin sa first octet. Tama po? Because this is class A. Tatandaan na network,
host siya. No? So we are not subject to change the first octet. Pag class B, network, host. So dalawang pwedeng palitan at dalawa din ang hindi pwedeng palitan. Pag class C, network, host, yung isa lang ang pwede nating palitan na number, yung octet na last. Okay, so all of these will start from 10. We can now compute now this one. So laging 10 ito ha. Dito tayo sa baba. Puro 10 ito. Okay? Nako ba? So lahat ng i-convert natin, puro 10 yung first octet. Anong kasunod niya? So po pwede na nating ilista. Ano yung subnet address niya? Then, that 0, that 160. Paano na naman nakuha yun? Is there any problem again with that conversion? Puro conversion lang naman eh. Pinag-plus natin yung 128 and 32. So that's why we obtain 160 that 0. So, yan ang subnet address niya. Ano ang kanyang usable host? So laging anong pattern natin when the usable host, yung red na yan, yung una sa right, yun ang gagawin natin. Yes. Ano yun? 1. Gagawin natin 1 yung pinakadulo. That will give you 10, that 0, that 160, that 1. Tama? So that would be your first usable. Ano, kailangan ko ba bang i-ganito? So ito yung una naging 1. And then yung last, the reverse of the first one. So since ito yung first usable loss, di ba? Ito yung first. So yung last niya, reverse nung pula. So gagawin natin, itong pula ngayon magiging puro 1. And the rest, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So ito yung first, ito yung last. And this is my subnet address. And the last one, the pattern, the purely one is your broadcast. Ano ngayon ito? Ano yung last natin? Ano yung last? Ayan, convert na natin. So, yung una, syempre, 10 pa rin. That, 0 pa rin, ano? That, ewan ko. Kung hindi ko pa kung yan eh. Memorize yung pattern na yan. Ano ba tong part na to? 1, 2, 4, 8, 16. 32? Hindi. 16 ito. Tama? 1, 2, 4, 8, 16. And 64. Tama? Nakukuha niyo kung paano i-convert yung 0 ang pinag-add ko ngayon. It's the reverse, no? Pag marami yung 0, yung 1 ang i-add nyo. Tama? Pag kukunti yung 0, yung 0 ang i-add nyo, saka nyo ibawas. Right? So since we have, that's 255 all in all, di ba? For 8 bits. Minus, yung una, 64 minus 16. Tama? So, this is now
175. That? Yung dulo lang ng 0. 54. Siyempre, kasunod lang nito yung broadcast. Oh. So, yan ang isang sagot nyo sa exam. Ako ba? Ha? Pero meron siyang ganito. Tama lang din. Baka mamaya, ang tanong ko, ikaw ang magbigay kung ilan ng mask. Tama? Pero huwag mo na yan. Mamaya kung ibibigay yung example na yan. So, ito, nakuha na natin buong linya, di ba? So, yan yung broadcast. Ito na yung range. Ayos. Pero ilan ba to? Usable loss per network. Ilan ba ang host portion niya? 12. Ilan ang 2 raised to 12? Laging tatandaan nyo, ang 2 raised to 10 is 1,024. So, times 2, 2048. Times 2, 4096. Minus 2, ibig sabihin, 4094. This is one way of have your review. If a kid, grade 1, grade 2, learn how to count by 2s, by 3s, di ba? Marunong ba kayo magbilang ng gano'n? By 3, magbilang nga kayo. Di ba? 3, 6, 9, 12, di ba? Oh, ganun din. Sa binary, magbilang din kayo ng gano'n. Di ba? Para madali kayong mag-add. Kasi lalamunin kayo ng oras sa pagkukonda o pagmumultiply kung hindi nyo kabisado na rin. O, 4094, 8196, 16382. Diba? Siguro hanggang dulo na, malayo na yun. Hanggang 8 bits lang naman tayo. Okay. 4094 ang usable host niya. Ilan bang portion ng kanyang network? Ilang portion itong block? Ilan yung block? Dito sa left side niya. Ilang bits? 12 din. So kung usable loss natin is 4094, so ang number of subnet mo rin ay 4096. Hindi tayo nagma-minus 2 doon. Because 0 subnet and purely 1 subnet is considered a network. Network pa rin. So, every subnet, meron siyang 4,094. So, habang nilalakihan nyo lang naman yung network, lumiliit yung host. So, pag kayo ng tanong ko, okay, anong gagawin nyo? Kung kailangan ko ng 5,000 subnet, anong gagawin nyo? Anong slash yun? Ito na, meron na tayong slash 20, which is 4094. Kailangan ko 5,000. So, hindi po pwede ito. Anong mask na natin? Slash. Kailangan ko ng 5,000 na usable host. Kulang na kulang lang siya ng 6. Diba? Para maging 5,000. Pero, magdadagdag tayo. Ano na siya? Slash? Parinig ko na. 19. Hindi 21. Kung 21, ang dinagdagan mo, yung subnet portion. Tama? O, di lumiit na yung host. Tama? Liliit na yung host. Anong kasunod ni 4094? Bawasan mo siya, divide by 2, naging 2048 minus 2, 2046 na lang siya. Diba? So, that's the idea. So, slash 20 pa rin tayo. Now, what if hindi na subnet number 10 ang hinahanap natin? What if I'm looking for subnet number
Ilang subnet? 4,000. Diba? So, what if I want to get yung ipapakompute ko yung pang 1,000? Ako nyo. Ha? So, yung process, ganun pa rin. Ito yung pang 10. Diba? This is the 10 subnet. Paano yung pang 1,000? So, same thing. Convert again. 1,000. Diba? So, 500 yan. 250. 125. 62. Tama? 62 ano? 31. 15. 7. Ha? 3. Parang yung lubid lang wala. Anong mga remainder niya? So 0. Basta even number 0. Uy, layo-layo. So ano magiging ko na natin yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Point. Ay, hindi niya nilabas. Bastos. Ayun, 10 rows. Ayun, di ba? Gumituro. Nakita niya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10 rows. So, ibig sabihin, ang hindi lang natin babaguhin dito, yung dalawa sa dulo. Okay. So, dito tayo mag-start. Which is 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kailangan ko pa ng isa. 0. And, ito. So, 1,000. Kindly check nyo nga kung tama yung pagka-convert natin. Yung black lang. So, 1, 1, 1, 1, 1. Lima? Lima ba yun? 1, 2, 3, 4, 5. And then 0. 1, 0, 0, 0, 0. Tama? So, convert uli. Ano magandang i-add dito? Yung 0 o yung 1? Yung 0 na lang. Ibawas natin uli sa 255. Bawas natin yung 128, yung 64, saka yung 1. Oh, 62. Okay? So, this is now 10.62. Pero yun pala na-convert natin. Pero madaling convert yung third. 128 lang yun. So, kasi pag alam mo na yung place value, di ba madali? Tama? So, yun ang dapat edge nyo. Yung mental ko ano. No? That 0. Susundin lang natin yung pattern uli nito. Ano ba? Ha? Pak. Oh. Pero dapat ito, puro 0 yung dulo kasi yung unang network. Anong pang 1,000? Oh, convert na lang. So, still, yan pa rin, tama? Pero hindi na siya, ito tama pa rin to. 128 pa rin, pero 1. Okay? How about yung last? So, ito, nagbago na. Yung third octet, ay yung second octet natin. So, hindi na siya 62. Ibabawas natin 64, 32 at 16. Bawas natin si 32, 6, kasama ba? 64 saka si 143. So, this one is 143.
How about yung second octet? Saan na nawawala yung mouse? Ha? So, 143. Pero, yun, pare-pares din yung dulo lagi dyan. 254. Ay, sorry. Mali, 62 pa rin tayo. Ano? Tama ba? Kasi ito, 62 pa rin to eh. Yan, mali tayo dun. So, still, 62 yung second octet. Ang nagbago lang, third and fourth. So, 143. Parang magandang numero yun eh. I hate you daw yan eh. Oh, hindi ko na kayo mahal. Sumobra na yung pagmamahal ko sa inyo. Ayaw nyo naman sumunod. Ah, gusto ko lang matuto kayo. Ayaw nyo pang matuto. Ayaw pumasok. Ako pumasok kayo, hindi pumapasok. Eh? Mahirap talagang umasa. Hirap maginda. 4 na oras, walang dumating. 5 lang talaga. You can have this calculator, advance. Download nyo or mamaya, copy nyo. Pwede. Para pag nag-review kayo, ano tayo, slash 20. Di ba? O, tama ba tayo? 4094, 4094. Nag-minus 2 siya. So, i-check ko tong allow. O, para ibalik natin. O, 4096 and 4094. 4096 is the mask or the subnets. Mask host is the usable host natin per subnet. Hanapin natin kung tama tayo dun sa number 10. Saan yung number 10? Did we get it right? 144.0. Mali naman. Mali, tinignan natin. Dapat pang 11. Nakuha. Kasi hindi tayo nag-start ng 0. Okay? So, chinek ko lang. Pero kung gusto nating specific number, diretso siya, i-uncheck natin to. Allow subnet. Para saktong-saktong 10, yun yung makikita natin. So, yung 10 is 160.0, 160.1, tama? 175.254, ayun o. 175.255 broadcast. Paano yung 1,000? Di matagal-tagal na scroll. So, hanapin natin yung pang 1,000. Ayun siya. 62.128. Did we get it right? 62.128.0. Tama. 62.143. Oh, andun na naman si I hate you. Oh. Then, broadcast. So, yung requirements nyo, ganito rin. You will provide me at least a minimum of 5 routers interconnected to each other na merong switch at may mga wireless router pa. So, from end to end, dapat nakikita. I-apply nyo yung mga routing natin, pati yung Wi-Fi, kung gusto nyo palitan. Dapat iba-iba, di ba? So, magpaturo kayo at magbayad kayo sa mga pumasok nung sa Biyernes kung paano. At mahalaga pa yung interbilan. Diba? Yun yung topic namin nung Biyernes. Oo. Naawa nga kami sa inyo, hindi kayo pumasok. Sayang, no? Yung perang binabayad sa inyo ng gobyerno, hindi kayo pumapasok. Nagbabayad ba kayo? Ha? Ha?
Any question? Nakuha natin yung pang 10, nakuha natin yung pang 1,000. So actually, marami pang subnets yan. Pero hindi ko kailangan ipa-compute sa inyo lahat ito. Siyempre, ang dami yan eh. 4,000. Kahit tig-10 kayo dyan, kulang pa eh. Yes. Yung? Ibibigay ko na nga sa inyo lahat eh. Di pa ba kayo na-content? Ano? Oo nga, ibibigay ko nga sa inyo. Ay, itong, yung application, ibibigay ko nga sa inyo. Ayan oh. Now na? Sige. Ang tindi nyo. Now na? Ang tinatanong ko, may tanong kayo? Ibang tanong na may sabi nyo. Ha? Yan, sana maging masaya kayo. Lintik kayo. Recorded pala. Oy, ito ang agreement natin ha. This video is only for private ha. Baka mamaya nakita ko tong video na to nasa YouTube na no. Tandaan nyo, pwede ko kayong ikaso. I-stop ko na nga.